ayun mga ka-DIY, meron tayo ditong grinder. Bali yung issue nito mga ka-DIY, bali bigla lang huminto at saka yung parang yung pagka tumatakbo siya pero parang huminto yung to minsan. Humihinto siya mga ka-DIY. So ito try natin mga ka-DIY para makita nyo rin yung sinasabi ko mga ka-DIY. So bali ito isasaksak natin mga ka-DIY sa outlet nya. So try na natin mga ka-DIY. So try natin isaksak. Yun. Susubukan natin mga ka-DIY para makita nyo rin. So ayun. Bali ituon na natin. Yan. Ayun mga ka-DIY. Yung ganun kung nakikita nyo mga ka-DIY, painto-into yung takbo niya pag iniikot ko tsaka sa tatakbo. Yan. Yan. Pag ganyan ang takbo niya, yan. Pagka maya hinto na naman. So ayun mga ka-DIY, bali titingnan natin kung ano yung posibleng sira nito. So tapusin nyo lang video na to para at least malaman nyo rin yung sira nito kung ganito din yung grinder nyo. So ayun, bubuksan na natin mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, bali ito bubuksan na natin. Bali pagbukas nito mga ka-DIY, mayroon lang yung isang tornilyo, screw pala sa likod nya. Yan, kung nakikita nyo ito, yung tinuturo ko mga ka-DIY, yun yung screw nya. So bali tanggalin na natin yan. Yan, tanggalin natin mga ka-DIY. So ayun, bali na tanggal natin. Yan, tapos tsaka lang hilain niya mga ka-DIY. Pag natanggal na yung screw na yan, mahila yun na yan. So ayun, bali yan yung likod niya, bali yun sa loob niya mga ka-DIY. So tingnan natin kung ano posibleng sira nito. Ayun, sa tingin ko ito mga ka-DIY. Yan, kung nakikita nyo yung loob nyan, kasi normally yan yung nasisira mga ka-DIY. Hindi man naman nasisira yan, I mean yung laging posibleng dahilan kung bakit yung grinder natin minsan hindi na umandar, at saka tulad yan painto-into yung mga ka-DIY. Bali tingin ko ito yung dahilan mga ka-DIY. Kung nakikita nyo yung sa loob nyan, yan, ikutin ko yan. Pag inikot yung umiikot yan sa loob, yan yung tinatawag na armature nya mga ka-DIY. Yan yung tumatama yung carbon brush nya. Yan, bali dyan pag once kasi na maitim na yan, kumbaga yung pinaka carbon brush nya wala nang contact dyan sa pinaka armature nya, kaya nangyayari pag walang contact, hindi napapaikot hindi umiikot yung armature nya kasi wala nang contact sa carbon brush nya. So ayun mga ka-DIY, bali try natin na bali yung ginagawa lang dito mga ka-DIY, lilihain nyo lang, kuha lang kayo ng liha. Yan, tapos lilihain nyo lang yung pinaka armature nya. Yan yung umiikot kung nakikita yung mga ka-DIY. Yan tinuturo ko, yan yung pinaka armature nya. Yan, so bali kukuha lang ako ng liha. Yan, bali lilihain na natin yan para matanggal yung yung itim nya, para babalik sa dati. So kuha lang tayo ng liha mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, bali meron na tayong ditong liha. Yan, kahit mga siguro mga medyo mapino, para at least kung masyadong kasi yung gagamitin natin na liha, yung makapal or pinaka rough, baka naman mapudpud yung pinaka armature natin.
So mga sakto lang yung siguro mga 400, yan po 400 grit yung ano, yung number ng liya. So ayun, bali umpisa na natin liyahin. Bali pag liya nito mga ka-DIY, ang ginagawa ko, puputo lang ako na maliit, tapos pinapasok ko lang dyan mga ka-DIY. Yan, ito yung liya, ipapasok ko lang dyan sa loob. Yan, papasok ko lang yan, tapos sabay tulak, sabay diin, tapos sabay paikot nito. Yan, ikutin ko yan yung pinaka ano, sa may disc nya. Yan, para iikot din yung pinaka amateur nya. Yan, so sabay diin lang sa liha, tapos iikot nito. Yan, ganyan lang yung mga ka-DIY, ganyan lang kadali mga ka-DIY paano ayusin yung mga grinder nyo na ganitong issue. Yung pahinto-hinto yung takbo nya. Tapos minsan ito din yung dahilan na yung hindi na ano, wala talagang ano, hindi na gumagana totally, wala talaga. Bali ito din yung pinakadahilan. At saka ano, isa din yung pinakadahilan din yung pinaka carbon brush nya. Yan, pag once nga napudpud na yung mga ka-DIY, dyan din yung dahilan na wala nang contact, hindi na mapapaikot yung armature kasi wala na rin siyang ano, wala na rin siyang carbon brush. Bali kung napudpud na yung carbon brush, yan din yung dahilan hindi na gumagana yung grinder natin. Yan, ganyan lang mga ka-DIY. Kung tingnan nyo mga ka-DIY, yan, ito yung tinuturo ko. Yan, tingnan nyo mga ka-DIY, bali medyo ano na siya, bumalik na sa kulay niya, kasi yung original kulay niya yung parang brown na brown, may pagka orange na brown, parang ganun. Yan, parang nakikita yung kulay ng tanso. Yan, kasi copper yan eh, ang kulay ng tanso. Yan, parang brown na orange. Yan, yan ang kulay ng tanso, kasi tanso yan yung pinaka armature nya. So bali liyahin ko ulit mga ka-DIY, para kasi parang medyo may itim-itim pa. So ganun lang mga ka-DIY. Yan, pasok nyo lang yung liha, tapos sabay paikot. Yan, paikot ng pinaka disc nya. Yan, sabay tulak, ikot sa disc. Yan mga ka-DIY, ganun lang kadali mga ka-DIY. Yun, so tingnan natin ulit mga ka-DIY. So ayun, bali medyo malinis na, medyo bumalik na yung kulay niya sa tanso. So ayun mga ka-DIY, bali okay na siguro yan mga ka-DIY. Kung nakikita nyo, medyo okay na yung kulay niya. So ayun mga ka-DIY, bali tapos na natin linisin yung ano niya, yung pinaka-armature niya. So babalik na natin mga ka-DIY yung takip niya para matesting na natin. So yung pagbalik mga ka-DIY, ano lang naman yung mabilis. Yun, ganun lang mga ka-DIY. Itulak nyo lang yung pinaka-cover niya. Yan, ganun lang siya kadali. So ganun lang mga ka-DIY. Yun, na yan. So ayun mga ka-DIY, bali naikabit na natin, bali yung neck natin, yung screw nya kanina, yung tinanggal natin yung sa likod. Yan, ito. So ipitan na natin yung screw nya. Isa lang naman yung screw nya mga ka-DIY sa likod nya. So yun, bali titesting na natin mga ka-DIY para malaman natin kung sigurado tayo sa gawa natin. Pero sigurado ako mga ka-DIY na ito lang yung ano niya, problema, yung pinaka armature niya. Kung nakita niyo naman, sobrang maitim na siya. So ayun mga ka-DIY, bali testing na natin para magkaalaman na. So ito, so ayun mga ka-DIY, sasaksak na natin yung outlet niya. So saksak natin. So ayun mga ka-DIY, so bali start na natin para malaman na.
So start natin. Diba? Hindi na yung huminto-hinto yung ano niya, yung takbo, dire-diretso na mga ka-DIY. Ayun mga ka-DIY, bali okay na yung grinder natin. So ganun lang mga ka-DIY, ganun lang kadali mag-ayos ng grinder. Kung na-encounter nyo rin yung ganung sira, try nyo lang yung ano, yung ginawa natin mga ka-DIY. For sure na magagawa nyo rin yung mga grinder nyo. So ayun lang mga ka-DIY, bali thank you for watching mga DIY. Bali kung nagustuhan nyo yung video na to mga ka-DIY, tutorial video, paki-like naman at saka subscribe mga ka-DIY. Tsaka paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin mga gagawing mga tutorial videos. So ayun mga ka-DIY, thank you at saka God bless. Alright.